Una sa ating mga balita, muling tiniyak ni Pangulong Aquino ang ng mga Pilipino sa Sabah, Malaysia. Sa press conference ng Pangulo sa Malacanang, binigyan diin niya na sa payapa at maayos na paraan lamang mareresolba ang tensyon sa lugar. Ang detalye mula kay Rocky Ignacio live sa Malacanang. Maraming salamat, Cathy. Muling ang tiniyak ni Pangulong Aquino na nananatiling prioridad ng pamahalaan ng Pilipinas ang kaligtasan ng maraming Pilipino sa Sabah. Sa isinagawang press conference sa Malacanang, nanindigan si Pangulong Aquino na mananatili ang kanilang posisyon na hindi tama na pairali ng armas para sa pagresolba ng usapin. Iginit pa ng Pangulo na patuloy pa rin ang pagsasagawa ng gobyerno ng investigasyon kaugnay sa report na umano'y may nag-udyok sa pamilya Kiram para gawin ang nangyari sa Sabah. Narito ang pahayag ni Pangulong Aquino. Magprangkahan nga po tayo. Kung baliktad ang sitwasyon at sarili nating komunidad ang pinasok ng sinumang armadong grupo, pwede bang magwalang kibo na lang tayo? Hindi rin ba tayo magpapasaklolo sa pamahalaan? Kahit naman po anong lahi, basta may banta sa kanilang kaligtasan, papalag at gagawa ng paraan upang mailayo ang kanilang mamamayan sa banta ng karahasan. Paano ka naman makakaasa ng resonableng usapan kung tinututukan mo ng baril sa muka ang kabilang panig? Kung gusto mo talagang umusad ang usapan, tanggalin mo muna ang banta sa kaligtasan ng iyong kausap. Pinipilit nating paghandaan maski ano ang kahinatnan ng mga pangyayari. Bawat ahensya ng gobyerno may kaugnayan at responsibilidad sa iba't ibang aspeto na maaaring ibunga ng kaguluhan ay matagal na nating inatasan na una pag-aralan at pangalawa paghandaan ang implikasyon. Saksi tayong lahat sa kakayahan at dedikasyon ng ating mga kapatid na Muslim. Handa silang makipagtulungan tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Hindi pa rin nagbabago ang panawagan ko sa angkan ni Sultan Jamalul Kiram III. Hindi reasonabling humingi ng pangunawa kung nakatutok ang iyong armas sa muka ng iyong kausap. Magsisimula ang reasonabling usapan, oras na maging handa kayong huminahon at magtimpi at humarap sa mesa ng may bukas na pag-iisip. Mulat tayong may mga taong nagkuntsabahan upang humantong tayo sa sitwasyong ito. Isang sitwasyong walang agarang solusyon. Ilan po sa kanila ay nakikita natin, habang ang iba naman ay nagkukubli pa rin sa dilim. Hindi po kakayanin ng angkan ni Sultan Jamalul Kiram III na gawing mag-isa ang ganitong uri ng pagkilos. Kapansin-pansin din ang nag-iisang linya ng mga kritiko para gatungan ang malubhanang sitwasyon. Pinalubhan nila ang isyong ito at ginagawa nila ito habang inilalagay sa peligro ang daang-daang libong Pilipino. Sa mga taong nasa likod nito, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Pananagutin natin ang mga nagkasala sa bansa. Nagpapasalamat ako sa napakaraming kababayan nating resonable at tumutulong tungo sa resolusyon ng pangyayaring ito. Maliwanag sa ating lahat na pwede pang lumala ang sitwasyon. Pwede ring matapos na ang kaguluhang ito. Alam naman po natin kung alin ang delubyon, tadhana ang may gawa at kung alin ang talagang sinadya. Ang masakit ngayon, pinili ng ilang tao na mangyari ito at sadyang inilagay sa panganib ang napakaraming Pilipino. Samantala, kinumpirma na rin ni Pangulo Aquino ang pag-uusap nila ni Malaysian Prime Minister Najib Razak kung saan tiniyak nito ang kaligtasan at kapakanan ng mga libong Pilipino na nasa Sabah. Ipinadala na rin ni Pangulo Aquino si Foreign Affairs Secretary Albert de Rosario para makipagpulong sa kanyang Malaysian counterpart at hihintayin niya ang resulta ng pulong na magaganap ngayong gabi. Narito muli si Pangulo Aquino. Ng assurance na yun rin ang pipilitin nilang mangyari. Ayaw nilang humantong dito at tayo rin inuulit natin na yung loss of life ang pinaka-importante sa atin dito. May naunong kausap at siguro pinormal niya yung naisip ko na rin naman bago kami nagkausap na kung ako nalagay doon sa sitwasyon na to, ano ba ang dapat na reasonable yung pagkilos?
Nauna nang nanindigan si Pangulong Aquino na mananagot ang nasa likod ng posibleng pag-uudyok sa pamilya Kiram kung saan nga naganap ang karahasan sa Sabah. Bagamat may natatanggap silang intelligence report, tumanggi na muna magsalita o magkomento si Pangulong Aquino ukol dito hanggat hindi niya hawak ang matibay na ebidensya. Narito muli si Pangulong Aquino. The past administration in the formation of this, which is in violation of the Constitution and various other laws of the land. Okay, that's one. Yung article that cites of the revised penal code that cites inciting to war. No, when you have an armed group that goes into an area administered by a different nation, no, is that not can that not be considered an act of war by some of our citizens? And the revised penal code has a specific law that penalizes people who incite others to war. Tiwala naman si Pangulong Aquino na hindi maaapektuhan ang isinusulong na peace process sa Mindanao na nangyari sa Sabah. Git ng Pangulo, maliwanag naman kasi ang senseridad ng pamahalaan na matamo ang permanenteng kaayusan at katahimikan sa Mindanao. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.